Ilang beses ka na nga bang nangakong mag-uumpisa ng panibagong diet tuwing sasapit ang araw ng Lunes? Punong-puno ka ng motivation sa unang araw. Pagdating ng Miyerkules, gutom na gutom ka na. Palagi pang mainit ang ulo mo sa mga kasama mo sa bahay at sa iyong trabaho. At bago pa man mag-Biyernes, naku, sumuko ka na at napa-order ka na ng paborito mong fast food. Tapos, sa susunod na buwan, susubukan mo na naman ang iyong panibagong nauuso na nakita sa internet. Nagbawas ka nga ng 3 o 5 kilo noong una dahil halos hindi ka na kumakain, pero pagkabalik mo sa normal mong gawi, nako, eto na, naging 10 kilo ang mabilis na nadagdag sa timbang. Tanong, pamilyar ka ba sa nakapapagod na cycle na ito? Nakakaiyak at nakaka-frustrate, hindi ba? Ito ay dahil para nga bang pinaglalaruan ka ng sarili mong katawan. Kung pakiramdam mo ay sira ng metabolismo mo at wala ka ng pag-asa, kaya gusto mo na lamang tuluyan kang sumuko, panoorin ito. Karamihan sa mga tao ngayon ay nabibigo hindi dahil kulang sila sa disiplina, kundi dahil sila mismo ay mismong sinusunod nila ang sistema na nakadesenyo para pumalpak. Karamihan sa mga nakikita ninyo mga fad diets online ay nakabase po sa matinding limitasyon at pseudoscience. Kapag ginugutom po ninyo ang inyong mga sarili, inilalagay po ninyo ang inyong katawan sa isang napakalalang survival mode. Ang una pong gagawin ng inyong katawan ay pababagalin po ang metabolismo upang makatipid sa enerhiya. At ang mas malala pa nito, ang unang susunugin ng inyong katawan kapag kulang na po sa nutrisyon ay hindi naman yung mga matatabang tiyan natin, kundi ang mahalagang lean muscle mass ninyo. Kapag ka po lumiliit ang inyong muscles, lalo pong pabagsak ang kakayanan po ninyong mag-burn ng calories, ang nangyayari, maaaring nanghihina lamang po kayo. Kaya kapag tatapos mo na ang matinding pagdadiet mo at kumain ka na ulit ng normal, eto na, maaaring mabilis na pong ipunin ng katawan po ninyo ang calories bilang taba dahil takot na po itong magutom ulit. Maaaring sinisira na po ang inyong metabolismo at ito po ang mapanirang yo-yo diet cycling. Para po maabot natin ang tamang kalusugan, kinakailangan po nating mag-shift muna sa pansamantalang diet patungo po sa sustainable lifestyle medicine. Walang magic dito, puro totoong siyensya lamang po sasabihin ko sa inyo. Sa halip na mag-focus po kayo sa kung ano-anong mga bawal at dapat tanggalin, mag-focus po tayo sa kung ano ang dapat nating idagdag. Maaari po ang plant predominant diet, paraan na pagkain po, ang sikreto po nito upang hindi po kayo magutom ay ang volume eating. Ang pagpupuno po ng inyong plato ng masusustansyang pagkain katulad na lamang po ng gulay, malaki po ang volume nito, ngunit mababa naman po ang calories. Lagi po natin tinuturo ito, yung tama pong sukat ng pagkain dahil kinakailangan po ay tama po talaga ang dami ng calories na inyong nakakain na sapat lamang po para sa inyong pangatawan. Maganda po na pinupuno po yung fiber ang inyong tiyan para po mabilis kayo mabusog at maprotektahan po ang inyong panunaw. Siyempre, hindi po kumpleto ang pag-aayos po ng inyong metabolismo kung wala po kayong tamang paggalaw. Hindi po ninyo kinakailangang patayin ang inyong mga sarili sa gym araw-araw. Ang mas kinakailangan lamang po nating gawin ay ang around 30 minutes of moderate intensity exercise. Halimbawa, mabilis sa paglalakad o yung brisk walking. Pwede rin pong pagbibisikleta. Kahit again, 5 beses lamang po ito sa isang linggo. Sabayan po ito ng mas malakas na pagbubuhat at strength training ng around 3 times a week upang maibalik po ang inyong mga muscles na maaaring nawala nung kayo po ay taggutom. Kapag ka po pinagsama-sama ang sapat na diet, yung tamang diet lamang po at consistency sa paggalaw, hindi mo na kinakailangan mag-diet ng malala. Magiging natural na pong bahagi ito ng inyong mga pang-araw-araw na pamumuhay, walang gutom at walang hirap. At yun, sana po ay may natutunan kayo sa video na ito. Kung mayroon man, pakishare sa inyong mga kaibigan. Baka sakaling mas marami pa tayo matulungan. See you next episode. Ingat!